Mapagpalang araw po. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kami po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ayon po sa nakasulat sa Magandang Balita, Biblia, Catholic Edition. Si Tatay Ogos naman. Tatay Ogos. Yan. Magandang balita din po sa kanya. Kanya lang, makapal nga lang yun sa kanya. Meron siyang lumang tipan. Yung sa akin, manipis, kalahati lang o sa bagong tipan lang, Ang aming pag-aaralan ngayon ay ito sinabi ng aming Panginoong Jesucristo doon sa kanyang sulat sa Mateo chapter 15 verse 28. Pero siguro Tatay Ogos, simulan mo yung basa dito na po sa Mateo 15:21 po hanggang 28. Yan, gawin na natin kumpleto, Mateo 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 at 28. Yan. Yan. Diyan po tayo mag-aaral ngayon. Pero bago tayo magbasa, Tatay Ogos, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pagbubulay sa oras pong ito. Ikaw po ang Diyos na nakakatalos ng lahat ng bagay. Turuan mo po kami. Magpaunawa ka sa amin upang sa ganoon aming maunawahan ang iyong salita. Higit sa lahat, busugin mo po kami sa aming pagkaing espiritual. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tatay Ogos. Hanggang 28. Opo. Mateo 15. 21. Hanggang 20. 8. Pag-ibasa nyo po, pag nakita nyo po. Ang ating paksa kasi dyan, yung pananampalataya nitong tinutukoy dito ni si Jesus. Kung paanong yung humingi ng tulong sa kanya, pinangyari ng Diyos. Na sa kabila ng isa siyang kanineya, yung kanineya hindi dapat umahalo sa mga Hudyo, si Jesus ay Hudyo, ganun pa man, yung kanyang paniniwala, yun ang naging dahan upang ibigay kung ano man yung kahilingan niya. Nakita mo na, Tatay Ogos? Sige, pag-ibasa mo po, 15. Opo, Mateo chapter 15. Doon po sa 21 hanggang 28. Basahin po. Opo. Malis doon si Jesus at nagpunta sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananiya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak ko'y babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinagpahirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa, isang bayanan ng Israel lamang ako sinusugo. Ngunit, lumapit sa kanya ng babae, lumuhod ito at nagkaawa. Tulungan po niyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumo na lalaglag sa kanilang Panginoon. Tungon ng babae.
At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ang iyong panampalataya. Mangyayari ang hiningining mo. At doon gubaling ang kanyang anak. Amen. Maliwanag po ang salita dito ng Panginoong Yesus. Bagamat yung babae po, Kananeya, actually ang mga Kananeya po, hindi Hudyo. Ang mga Kananeya, hindi po dapat tumahalo sa mga Hudyo. Ano po? Kaya sinabi ni Jesus dito, yung tungkol sa mga Hudyo, sa anong nakalagay dito, sabi niya, sa mga naliligaw sa tupa ng sambayan ng Israel, lamang ako'y sinugo. Yun. Doon sa verse 24. Ulitin mo nga yung verse 24, Tatay August. Napakaganda yon. Sa 24 lang po. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel labang ako sinugo. Amen. Maliwanag po. Kasi po si Jesus Hudyo siya. Tandaan natin, si Jesus Hudyo. Kaya, bayang Israel. Tignan natin yung nang sugoy niya po yung kanyang 12 apostol. Kung ano ang sinabi ni Jesus sa kanila. Ito po ano. Tatay August doon sa Mateo. Dito pa rin sa Mateo, chapter 10 naman ano. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Opo. Ayun, hanggang 7. 7, 8. Ayan, hanggang 8. Maging ang mga apostol ni Jesus noong unang panahon, sila Pedro, isinugo rin po ni Jesus sa mga Israel din. Kasi po Hudyo sila, kapwa Hudyo ni Jesus yan. Tignan naman natin ang sinabi ni Jesus sa kanila. Dito po sa Mateo chapter 10, verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Babasahin pa. No? Opo. Hanggang 8. Ayan. Sinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at papagaling sa lahat ng uring ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan 12 apostol. Una ay si Simon, na tinawag din Pedro, at si Andres ay ang kanyang kapatid na si Santiago, at Juan ng mga anak ni si Dio, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, at si Mateo, ang naningil ng bis, si San Simon ng Makabayan, at si Judas na Iscariote ng nakadulo kay Jesus. Ang 12 ito, sinugo ni Jesus ang kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alimang bayan sa mga Samaritano. Sa halip, hanapin nyo ang mga nawawalang tupa at sambayanan ng Israel. Humayo kayo, ipangaral ng malapit nang dumating ng kaharian ng langit. Pagilingin nyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pangalingin nyo, pangalingin at buhayin ang mga patay. At linisin nyo ang mga may kitong at palayasin ng mga demonyo. Yaman, tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Amen.
maging yung mga apostoles po niya, sila Pedro, inutusan ng Panginoong Yesus para lamang sa mga kapwa nila Hudyo, Israel. Ganon din po ang sabi ng Panginoong Yesus, sinugo ako sa mga Israelita. Pero yung kausap ni Yesus sa isang Kananeya, babae. At dito naman po sa tagpong ito, sinabi ni Yesus ay, o Tatay Ogos, ulitin mo lang yung verse 5. Yung verse 5 lang. Binanggit kasi yung Kananeya dyan. Ay, Ang Samaritano. Sige po. Ang 12 ito'y sinugo ni Isus ang kanyang pinagbilinan. Huwag kayo punta sa lugar ng mga hintil o sa aliman bayan ng mga Samaritano. Yan. Ano po? Talagang exclusive lang talaga ang kanilang pagpunta sa mga Hudyo. Wala pong hintil, Samaritano, Kananeya. Ang mga yon hindi po nasasakop ng mga Hudyo. Pero may mga lugar kasi sa panahon ni Jesus na yung mga lugar ng mga Kahudyoan, meron pong mga taong natira doon na halo na ibang lahi, kagaya ng Kananeya, na yung kanyang anak may karamdaman. At ang Panginoong Yesus ay nakausap niya na pagalingin yung kanyang anak. Ano po? At nagmakahawa po yung Samaritana. So wala na pong nagawa si Jesus. Bagamat yung kanyang mga apostol ay tumututol sila, sabi ng mga apostol, Panginoon, palayasin nyo na nga po yan kasi maingay siya. Pero ganun pa man, nahawa ang Panginoong Yesukristo dito sa babae na kanyang, anong gusto ng babae? Yung kanyang anak gumaling po na sinasapian ng masamang espiritu. Pero inyong mapapansin sa tagpong ito, kahit hindi po Hudyo, tandaan nyo, Hentil ka, Samaritano ka, o anong Kananeya ka, pag lumapit tayo sa Diyos, hindi niya po tayo tatanggihan. Bakit? Kung yung mga Hudyo na mahal niya, kasi bayan ng Diyos sa unang tipan po yan, no, sa Old Testament. Pero nananatili ang katotohanan, lahat ng tao, Hudyo man o hindi, lahat yan kinilikha ng Diyos. Kaya lahat sila mahal niya. Tingnan nyo po yung nakasulat sa 1:3:16. Kung ano sinasabi doon. O Tatay Ogos, yung 1:3:16 po, ano? Yung tawagin nila yan ng mga Bible scholar na yung 1:3:16, yan daw po ang puso ng Biblia. Isipin nyo po, maging ang Biblia, may puso pala. Ayon po sa mga Bible scholar. Mga Bible scholar po yan, matatalino po yan. Sila yung mga translator ng iba't ibang salin ng Biblia. Ano po, kung nasabi man nila yon, yun ang puso ng Biblia, yung 1:3:16, well known yan ang talatang yan. Napakadali pong isaulo. Kahit minsan 2 beses mo lang mabasa, 3 beses, may lalagay mo sa ulo mo, mapatagalog o English. Napakagahan pong isaulo. Napakasarap kasing namnamin yung talatang yan. Tingnan natin dyan. Dyan sa talatang yan, wala na tayong makikita ang Hudyo o hindi Hudyo. O Samaritano o Hentil o kung ano man. Yan. Tatay Ogos, pag-ibasa mo po. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang nakalagay po dyan, sangkatauhan. Pag sinabing sangkatauhan, lahat ng tao sa ibabaw ng mundo ay nabibilang sa sangkatauhan. Wala na pong difference kung ano ka man lahi. Wala rin difference kung anong simbahan ang kinabibilangan mo. Sapagkat ang pananampalataya po ay nabibilang lamang sa pamamagitan ng ikaw at si Jesus lamang. O, yan po yung mga kasama natin, ano?
Yan. Dito po tayo sa garden o paradise site. Ngayon, balikan natin yung pag-iusap ng nanay. Ano? Meron kasi siyang pag-iusap dito. Unawain nyo po, ano? Tatay Ogos, balik ka sa chapter 15 ng Mateo. Tignan natin yung pakiusap ng babae. Napakaganda po kasing bulahin yun, ano? Kung paano hindi namili si Jesus. Bagamat eksklusibo lamang ang sinabi niya sa Israel lamang si sinugo. Pero bakit? Kasi nga po sa lugar ng mga Israel, nagkataon merong babaeng Kananeya o Samaritana. Nagkataon meron pong ibang lahi sa dakong ayahon. Oh. No. Matthew 15. Oh. Ano po yun? Dito po sa basahin nyo na lamang po uli sa 21, 22, 23, 24, 25. Pagkatapos punta na po kayo sa 28. Pagkatapos nyo po sa 25, pumunta na kayo sa 28. Sige po, ano? Yan. 21. Opo. Sasabihin ko na lang pag lilipat ka doon sa 28, Tatay Ogos. 21 pa muna. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain na malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananiya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak ko'y babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahirapan nito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit sa kanya mga lagat at sinabi kay Jesus, "Palisin na nga po niyo siya. Napakaingay siya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ng babae, lumuhod ito at makaawa. "Tulungan po niyo ako, Panginoon." O 28. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ang iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinilingin mo." At doon din gumaling ang kanyang anak. Amen. Kita nyo po, ang paniwala ng isang Kananeya po, nang nakita niyan dumating si Jesus sa kanilang lugar, bagamat hindi po siya nabibilang sa lahi ng mga Kahudyoan o Udya kung babae. Pero lumapit siya kay Jesus at nagbakahawa, lumuhod siya. Pinakita niya na naniniwala siya na yung kanyang anak gagaling. Kasi yun ang kanyang paniwala. Kaya ang sagot ni Jesus ay, at sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang iniiling mo." Ano ang iniiling ng ginang? Yung kanyang anak na sinasapian ng masamang espiritu o ng demonyo ay mapagaling. At pinangyari, ayon sa kanyang pananampalataya, yung anak niya ay noon di gumaling ang kanyang anak. Yan pong pananampalataya ng isang tao sa Panginoong Yesus. Si Jesus po, anak ng Diyos, pinadala dito, yung 1:16 na binasa ni Tatay Ogos, sino man ang sasampalataya sa kanya kay Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po buhay na walang hanggan ang ibinibigay ng Panginoon, kundi ang binibigay niya, bukod sa buhay na walang hanggan, pag may problema ka pa, pag lumapit ka sa kanya, ibibigay niya ang iyong kailangan. Kagaya na sinabi niya doon sa Mateo 11, Tatay Ogos, Mateo 11, na kung saan ang Panginoong Yesus, kapag may problema ang isang tao, ang sinabi ni Jesus Christ ay, "Ali kayo, lumapit kayo sa akin, kayong mga may dalang mga problema." Gaya ng isang babae, may problema, lumapit sa kanya.
at hindi naman siya nabigo. Yun ang kanyang pananampalataya. Ay yung kanyang pananampalataya, yun ay sinuklihan ng ating Panginoong Yesus. Oh. Dito po sa Mateo 11, chapter 11, verse 25 hanggang 30. Mateo 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ayan. Tinitiyak ng Panginoong Yesus, kapag lalapit ka sa Kanya, ay hindi ka mabibigo. Pinatutunayan niya po yan sa Kanyang ministeryo nang nandito po sa ibabaw ng mundo na isinugo ng Diyos upang magligtas. Hindi lang siya magliligtas, kundi nagpapagaling din ng mga iba't ibang sakit. Ano po? Mga sinasapian ng masamang espiritu o yung mga napoposes kung tawagin. Pinalalayas po yung mga demonyo. Yan. Ng ating Panginoong Yesukristo. Kasi po, hindi papayag yung mga mananampalataya ay gagambalain ng demonyo. Hindi po siya papayag. Kaya, hanggat maaari, yung pananampalataya mo, yan po ang tinitignan ng ating Panginoong Yesukristo. O, Tatay August, nakita mo na ba? Opo. Yung Mateo? 11:25 hanggang talatang 11:25 hanggang 30. Opo. Ayan. Pagibasa mo, Tatay August. Isang panahon yun, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon, ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito na marunong at matatalino, na hinayag mo naman sa mga may kaluban tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat ganun ang nais mo. Binigay na sa akin ng aking Ama sa lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga pinili ng anak na pagpahayag niya, lumapit kayo sa akin, kayo lahat ang nahirapan, nalubhang nabibigatan ng iyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ang kapangahingan. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat kayo'y maamo at mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahinganan, sapagkat madaling dalhin ng aking pamatok at magaang. Pasanin nyo, ibibigay ko sa inyo. Amen. Ano pong paniniyak ng ating Panginoong Yesus sa talatang binasa ni Tatay August? Pasanin nyo. Ang sabi niya, ulitin mo, Tatay August, yung verse 27 po. Pakiulit lang po yung verse 27. Binigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi sa ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili na anak na pagpahayagan niya. Ayan, ganun lang po. Amen. Kaya po sinabi ni Jesus, kapag lalapit ka sa Kanya, yung kapangyarihan ng Diyos, taglay niya. Pansinin niyo po si Jesus ngayon dito ay nagsasalita sa lupa. Siya ay nangangaral. Ang Diyos nasa langit. Pero, yung lahat ng kapangyarihan ng Diyos, taglay ni Jesus nang siya ay magkatawang tao dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ano man ang problema mo, sabi niya sa kanyang ministeryo, lumapit ka sa akin. Kaya yung kananeyang babae na sinasabihan yung kanyang anak ng masamang demonyo, espiritu, ay lumayas.
dahil sa kanyang paniwala na kayang palayasin ni Yesus ang demonyo. Ano po? Kaya niyang palayasin ang demonyo. At nangyari yon, ang sabi nga ni Yesus, ayon sa iyong pananampalataya. Oh. Ano po ang nag-isusi? Pananampalataya. Praise the Lord. Kaya lahat ng kapangyarihan binigay sa kanya ng kanyang ama. Tignan po natin ano. Tatay Ogos, ang sabi naman ni Apostol Pablo, dito po sa libro ng Kolosas. Ano ang sabi naman ni Apostol Pablo patungkol kay Yesus? Tandaan ninyo, si Pablo, Diyos siya, pero nakabukod siya. Ibinukod siya, pangangaral sa mga hentil. Sila Pedro, sa mga Hudyo lang sila inassign. Ayon sa binasa kanina sa chapter 10, ano po, na pinakita ron, sabi ni Jesus, huwag kayo pupunta sa mga hindi Hudyo, Cananea, o Samaritano, Entil. Dito naman sa Colosas, tignan natin. Colosas 1:19, Tatay Ogos. O kaya simulan mo na po sa 15. Hanggang 19 na. Colosas 1, 15, 16, 17, 18, 19, o 18. Tignan natin ano. Hanggang 19. Opo, medyo mababa lang. Talagang ganon. Hanggang 19. Yan. Maganda yung ganun. Ayan, tignan natin dito ano. Ano naman ang pahayag ni Pablo tungkol kay Jesus? Bakit ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin? Bukod sa sinabi niya na lahat ng kapangyarihan, sabi niya, ibinigay na sa akin ng aking ama. Ito naman ang pahayag ni Pablo. Sige po. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat na sa langit at sa lupa, nakikita man o hindi, pati ng mga spiritual na makapangyarihan, pag-aarian, pagmamahala sa at pamumuno, ang lahat ng likha ng Diyos sa pamagitan niya para sa Kanya. Ayun, sandali tang August, Tatay August, sandali lang. Yun nakalagay na at para sa Kanya. Yun po at para sa Kanya. Tuloy niyo po, sige. Siya ang una sa lahat at ang buong siyang sinukob ay nanatili na sa kaayusan sa pamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia sa kanyang katawan. At siya ay pasimula, siya ang panganay ay binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Ayun lang. 19 po. Sapagkat nilarapat ng Diyos na ang buong niyang kalikasan ay manatili sa anak. Amen. Yung buong kalikasan ng pagiging Diyos, sabi ni Pablo, ay manatili sa anak. Yun po. Dahil ang kanyang ama ay Diyos na makapangyarihan sa lahat sa langit, lahat ng kanyang power sa langit at lupa, ibinigay na ni kay Jesus. Ang sabi niya, binigay sa akin ng lahat. Pati yung pagka-Diyos ng Diyos, taglay niya, taglay ni Jesus. Ano po? Nangangaral si Jesus na binabanggit ni Pablo hanggang sa pagiging tao ni Jesus sa lupa. Taglay niya po talaga yun. Hindi nawala yun. Kumbaga, mula sa langit, taglay niya pagka-Diyos ng kanyang ama at hanggang dito sa lupa. Colossus pa rin po. Tatay August, chapter 2. Sa Colossus chapter 2 naman po,
Basahin niyo po yung 8 o 9. Kolosas 2, 8 o 9. Babasahin. Opo, Wala sa Diyos, 8 sa 9 lang po. opo. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamagitan ng walang kabuluhan, karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga lituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo ang kanyang magiging tao. Yan. Kompleto. Sa pagiging tao po ng ating Panginoong Yesus, taglay niya ang kalikasan ng kanyang Ama. Kaya sabi ni Yesus, "Ali kayo, lumapit kayo sa akin." Kasi po, taglay ni Yesus ang pagiging Diyos ng kanyang Ama. Walang labis, walang kulang po yan. Kasi mag-ama sila, di naturalmente, kung ang Diyos ay Diyos sa langit, natural si Jesus na kanyang isinugo ay Diyos din. Hanggang dito po sa lupa, nangangaral si Jesus. Kaya sabi ni Pablo na apostol ni Jesus sa mga entil, nataglay ni Jesus ang kalikasan ng Diyos. Anong nakalagay po sa 9? Yung 9 lang tatayo ko sa ulitin mo. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang magiging tao. Ayan. Sa kanyang pagiging tao, taglay niya. Walang labis, walang kulang. Kaya yung kanineya na lumapit sa kanya, lumuhod at nagbakahawa. Sabi niya, "Panginoon, tulungan mo kami. Yung aking anak na sinasapian ng masamang espiritu." Si Satanas po nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Yung binasa ni Tatay Ogos kanina sa Kolosas 1:15-16. Lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, lahat yan mga hangyel, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Si Satanas po, isa sa mga hangyel. Okay, ulitin natin. Tatay Ogos, Kolosas 1:15-16 lang po. Anong sinasabi ni Apostol Pablo dyan? Kasi Opo, Kolosas 1:15-16 po. si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha na lahat na sa langit at na sa lupa, makikitan man o hindi, pati ang mga spiritual na makapangyarihan, paghahari ng pagmamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya. Amen. Yun, hanggang doon lang po. Yan lahat ng nandun sa langit. Ang mga hangyel sa langit. Si Satanas ay hangyel na tagalangit din. Isa lang sa mga nilikha ng Diyos si Satanas. Kaya yung kanineya, "Panginoon, sinasaniban ng masamang espiritu." Sabi niya. Kaya lumayas. Gumaling ng oras di ngayon. Gumaling yung anak ng kanineya. Sabi ni Jesus, ayon sa iyong pananampalataya, mangyari ang iyong gusto. Bakit po? Lahat ng demonyo, nilikha lang naman ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesus at para sa Kanya. Kaya kung si Jesus ang magsalita sa mga demonyo, talagang tumatalsik yan, lumalayas. Nakakausap, sa kasaysayan sa Biblia po, nakakausap ni si Jesus yung mga demonyo Kasi espiritu sila. At nakikita sila ni Jesus. At nakikita din nila si Jesus. Kaya hindi sila makakapagtago sa Kanya. Hindi sila makakapagtago kay Jesus. Kung tayo hindi natin nakikita yung masamang espiritu,
Pero pagdating kay Jesus, kitang-kita po sila. Tandaan nyo po yan. Kasi po taglay ni Jesus ang buong pagka-Diyos ng kanyang Ama. Nang nandito po sa lupa sa kanyang pagiging tao. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras ng ito. Napakaliwanag po, ano? Yung pananampalataya namin ang mahalaga sa buhay namin. Bakit? Sapagkat ang pananampalatayang ito, doon ka po kumikilos ng makapangyarihan kapag kami ay may gaya ng isang babae ng Kananea. Kung gano'n ang aming pananampalataya, ikaw ang Diyos noon, ikaw din ang Diyos ngayon. At kung ano man ang nangyari noon sa panahon ng Kananea, pwede ring mangyari sa amin na pagpapagaling. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, yung mga nanonood ng video ito, kung sila man ay may kabigatan sa buhay, iyong pag-ahanin, at kung mayroong mga sakit, iyong pagalingin. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa tayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa magandang balita, Catholic Edition. Ano po, dito po sa Garden Bible Study. Kita nyo po, garden po ito. O, ikot natin para makita po ninyo ang kagandahan ng kapaligiran. Ayan. Sila po ang nakasama natin, ang pamilya ni Tatay Yogos. Siya po ang padre de pamilya sa tahanang ito. Ayan, o. Kung inyong mapapansin, puro halaman yan. Kasi po si Tatay Yogos, likas na. Mahilig po siyang magtanim ng mga gulay. Kaya nang inyong nakikita. Dito po marami na silang na-harvest, ano? Na nakita ko na nung ng mga nakakarahan, ang dami nilang harvest ng mga gulay dito. Kung ano po yung gulay na nakatanim, nakakapag-harvest sila ng sobra-sobra. Ayan. Kaya marami pong nakikinabang sa kanila, no? Sige po, kayo pong mga nanonood ng video naman, isa lang ang iling ko sa inyo. Mag-like kayo, mag-share kayo. Kung meron po kayong comment, mag-comment kayo dyan sa ibaba. Pero tiyakin nyo po yung comment ninyo, yung nahayon po sa Biblia. Hindi po yung nagko-comment kayo, parang ang tawag na, tinitiran nyo ako. Kasi po, wala naman akong ginagawang pangit. Unang-una, hindi naman ako nagbabasa ng Biblia. Walang labis, walang kulang ang binabasa ni Tatay Yogos. O, lolokoy pa ba kayo niyan? 80 na po na, 80. O lolokoy pa kayo ng isang matandang ganyan? Hindi na po. Sige po, ano? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!